we're back sa ating Yes! podcast. Actually, Na second. sure nang recorded. Sure na recorded ito. I'm so sorry talaga. Ganda pala walang usapan natin last time. Alam mo yung naubos na yung yung hindi mo na pwedeng pag-usapan ulit. Yun, Oo nga, parang sayang kasing yung nasagad topic. talaga. Oo, sayang yung Oo. topic. Sayang talaga yung topic. Pero ngayon, relevant pa rin naman ang aming topic ngayon. Ako na naman nag-isip. Uy, proud me. Yes! Kasi daming time. Charot, wala akong time. Pero yeah, we're gonna talk about quiet Quiet quitting. quitting. Yeah. Kasi, syempre, kilala naman natin ako. Nakapaglipat-lipat ako ng madami. Ang haba ng CV ko. Nagtatry na nga akong Oo. paliitin. Yung condensed version na ng CV ko is 3. Oh 3 my God. pages. Condensed na yun Hindi ko na pinakita yung last ang pinakita ko lang hanggang last 5 years ko na trabaho. Pero yung iba, oo, hindi ko na condensed version na lang siya. As in bullet points na lang sila. Yung iba kong trabaho. So, ayun. Para sa akin. So, I think, probably, valid naman na point na pag-usapan natin to. Kasi I think, madami ngayon, lalo na sa IT, ang ganito. O bago natin simulan, ano ba ang quiet quitting? Ano ba ang quiet quitting? Ako ba mag-ano? Wait lang, ano ba ang sabi ni ChatGPT? Ni Maring... Ay, oo nga po, ChatGPT. ChatGPT na lang tayo kasi yun yung madaling kausap. Sabi niya, great question. And one that's often misunderstood. Kakainis. Quiet quitting is when an employee stops going above and beyond at work and instead chooses to do only what's required by their job description. No unpaid overtime, no constant availability, no extra tasks that drain them. They're still doing their job, but within healthy limits. Isn't that supposed to what we should do? Ano ba? Hindi ba yun yung normal? Actually, inisip ko nga, parang nagko-quiet quitting na ba ako? Kasi parang ganun lang naman ako sa work. I think it depends kasi. So, probably quiet quitting is when you were doing above and beyond before. Which is And then feeling ko applicable sa mga bago. Oo. What do you mean sa mga bago? Sa mga bagong salta sa industriya. Yung mga, syempre, fresh grad, ganyan. And you're so Nagpapasikat pa yan. enthusiastic. So, It's so oo, diba? enthusiastic. Like, oh my gosh, I need to find this. I need to do Oo, this. ganyan. Do you need my help? Ganon. So, sige, should we start sa hindi, sabihin natin, kailan ba naging tong, quiet quitting na to? When did it actually start? Did it start like this 2020 lang ba tong term na to? Nung pandemic ba to? Parang, lately ko lang narinig yan. Pero, applicable na siya term, even before, oo. Yes, correct. Oo. Matagal na siyang applicable. Parang lately lang siya na nagkaroon ng term. Oo. Na quiet quitting. Oo. Kasi, naalala ko before, I didn't think about it kasi akala ko normal lang yun na parang, Oo. diba? Na parang, okay, bala ko na maghanap ng ibang work. Sa tingin mo, hindi na nag-work yung environment, hindi na nag-work sa'yo yung company. Then, of course, you won't push yourself to do things anymore. Oo, exactly. So, ang nangyayari is, because you're prioritizing, sabihin natin, looking for other jobs, or prioritizing finding other things to actually help you progress with your career. So, for example, itong job mo, kunwari, limited lang siya sa manual tasks. And they don't really like automating stuff. Tapos, ngayon, ikaw, sabi ko, okay, you don't want that. Ngayon, you're trying to learn automating stuff so that when you move on to another job, at least may idea ka na.
So, kumbaga, you're not doing it for the sake of the company. You're doing it for the sake of finding a new job. So, it's not like, okay, I found this tool really helpful. So, for example, mag-create ka ng macros sa, or ng, mag-RPA ka, mag-RPA ka sa, sa mga task nyo. So, kunwari sa Excel, mga ganon-ganon. Tapos, Mm. hindi mo na i-represent to sa company mo. Parang you're Oo, just kunin pa learning. nila. Oo. Kung hindi mo nag-trip yung company mo eh. Yung environment does not work for you na eh. So, you're just learning for the sake of finding another job. So, I don't know. Pero dahil based on experience ang anuhin natin, kailan ka nag-start mag-quiet quit? Kailan um, yung una mong, yung quiet quit. naaalala mo na nag-quiet quit ka? I would say, just sa company natin, yung kung saan tayo Ah, nagkakilala, talaga? yun yung first, hindi yung una ko. Kasi yung una ko, it was more of, I was pushed to actually quit because of the need that I need. Kailangan ko kasi ng health insurance. HMO? Mm. Oo. Kailangan ko ng HMO for my mom. So, I had to find a job that offers that. Mm. Pero, yung sa natin, kasi nakita ko na talaga na walang magiging career progression. Natawa ka, diba? Hindi kasi, we're doing manual tasks. Tapos para sa akin noon, yung engineering team was so out of touch. Kasi, first of all, umaga yung nila, yung Mm. sked nila, and we're night shifts. So, yung night shift na kasama natin, hindi pa ganong ka-technical din yung ginagawa. So, para sa akin, if I wanted to pursue this particular career, I need to be more technical. I need to find a job that would actually help me excel in this particular career. So, sa akin nun, start na ako magtingin ng mga SDLC, ganun. Nagtitingin na ako noon. Mm. Kasi we don't do that. Hirap na hirap ako sa interview. When I was doing interviews back then, siguro nagkaroon din ako ng 3 interviews. Naalala ko noon, nagkaroon ako ng interview, tapos tinatanong nila ako about the process, and I cannot answer. Kasi wala. Oo, kasi nagpapauso na nga ako. Sabi, kasi syempre, bagong pasok na ng Agile. So, really popular. But we Mm. weren't doing that. Sabi ko na lang, no, we're doing waterfall. We're doing waterfall. And then I was trying to relate everything na lang. Para lang. Kasi, wala eh. I feel like, kung hindi ako umalis sa job na yun, baka hindi ako kasing technical as Eh. as I am. Tsaka lalo sa sahod. Oh my gosh, yung sahod. Isa pa yung sahod kasi nakailang years din kami. Mm. Pero yung sahod is tumaas lang ng konti. So yun, yun yung una ko. Yung pangalawa ko, yung sa may alabang na. Para sa akin, yun lang talaga. Yung toxic. For growth talaga. Ay, Hindi, growth-wise, okay siya. Kasi, ang dami ko natutunan doon na, technical stuff. Kaso lang, of course, they're not progressing din as well. They are still using PHP. Tapos, wow. they don't use, before, they don't use, styling sheets, yung, CSS. They don't, Yes. oo. So parang, walang anything doon. Parang, hindi Mm. siya ganun hindi siya nagpo-progress agad-agad. Pero, like, technicality-wise, like, banking, it's good, it's really good because yung mga latest technology ng banking, like yung message queuing, andun, matututunan mo. Pero, ayun, yun nga. Na dami talagang factors. Na iba-iba, hindi Iba-iba. hindi It doesn't mean na kung ano yung naging factor ng iba na company mo, yun din yung magiging factor ng pag-alis mo sa bago mong company. Kasi tinanong din ako actually. Tinanong ako
ng isang nag-i-interview sa akin. Lately lang, parang 2 weeks ago. Tinanong niya, napansin ko na lipat ka ng lipat ng work. Sabi niya sa akin. So sabi ko, huh? No, for real? Gago eh. Hindi. No shit. Are you serious? Sabi ko, no shit. Sabi ko. Then, sabi ko lang naman sa kanya, para lang makalusot. Sabi ko sa kanya. Because, sabi ko sa kanya, our CV in the Philippines is really open. So, everyone can actually see it. And then, if an opportunity presents itself, then who am I? Especially if it's bigger money, is in the case of the Philippines. Sabi ko, of course, I need more. I needed a higher salary back then. Then, of course, who am I to reject the opportunity being handed to me? Sabi ko sa kanya. Pero sabi ko ano, I rarely apply work. Yes, headhunt ka, gano'n. Uy, madami ako. May mga ganun ako. May mga ganun ako na headhunt lang ako. Pero sabi ko, ayun nga, because of, I mean, money-wise, of course, like, inflation is always there. And if you stay in a company for too long, like, it doesn't guarantee you higher salary anyway. Sabi ko sa kanya, ayun, di niya na ako tinawagan ulit. CEO, CTO yung kausap ko. Damn. Oh, well, sabi ko, ano, okay lang. Kasi kailangan ko pumunta sa Manchester once a month. So, sabi ko, Okay. ang tagal ng biyahe, 3 hours din yun. So, 6 hours of my life need to go there. So, Pero yun. seryoso? Feeling mo yun, initial ba yun? Initial interview? Yeah, that's initial interview. CTO. Pero After, mo yan, it's so weird. Kasi sabi ko sa kanya, binigay ko sa kanya yung similarities ng previous projects ko. Sa similarity sa product na binibenta nila. Talagang sinabi ko sa kanya yung similarity. Tapos meron silang current na product. Ay, may feature sila na gustong i-work out na nagawa na namin dun sa dati kong company. baka word siya kasi flight risk ka. Baka ba? Yun. Baka gusto niya ng yung maging constant dun sa company. Sinabi ko naman sa akin na redundant ako. Sabi ko, if I was to be, if I had the choice, I wouldn't get out of that company. I wouldn't try to find a new job if I wasn't made redundant. Sabi ko sa kanya. Baka kasi syempre maganda yung skill set mo. So baka bilang na-share mo na nahe-headhunt ka. Tapos baka mababa din offer niya. Mababa ba offer niya? Alam ko oo, mababa. Kaso lang, sinabi na may bonus naman daw. Ayan tayo. Yung mga, yung mga sign-up bonus? Ibig sabihin, mababa yung pasahod sa Pilipinas. May catch talaga pala. Ganun yun eh. Pag may sign-up bonus, kakabahan ka ba offer doon? Ay, nako. Pero yun, so far, career, yung ko lang naman is yung growth. Tapos yung environment. Pero ngayon kasi, I don't seek growth na eh. Whoa. I don't seek growth na. I seek stability. I seek stability and flexibility of the job. So, flexibility is more on like for example, gusto ko ng dental appointment today. Can they work around with that? Do they need me there all the time? Or pwede ba akong umalis saglit to do shopping? Mga ganun. Para feeling ko kasi it also meant na nagmamature na rin kasi tayo sa industry. So parang masyado na natin chinace yung growth. So parang ngayon nandun na tayo sa point na gusto na natin steady lang. Stable lang. Ayun. Yun. Ikaw naman, dami ko na nakwento, bitch. Sa akin, mostly yung dahilan ko ng quiet quitting is growth talaga. Kasi laging lagi akong worried na growth ba talaga? Ayun wala eh. Uy, growth din yun kasi lagi ko ang kaaway yung dev, di ba? Growth pa ba yun? Di ba? Growth din yun. Kasali din yung growth din.
Kasi matagal na actually even nung okay pa kami. Mm. Lagi na ako nagpapahapyaw na aalis na ako. Kasi like wala. Nag-i-interview din ako noon, nagpapa-interview ako noon on the side. Tapos doon ko na-realize na shit, I need to find for a new opportunity. Kumbaga, Kasi like sablay talaga. ah, Mm. mm, So it has always been growth for me. Kasi natatakot akong, kasi nga tech, alam ko sa sarili ko na hindi ko nga to gusto. So parang pinipilit ko talaga yung sarili ko na, ako alam din. mo yun, sumabay kahit papaano. Oh, I Kasi know how you baka, shit, feel. grabe yung competition kaya. Oo, lalo na ngayon, siguro yung mga bata kasi dati na inano natin, ina-encourage natin, oh, go sa IT kayo. Nakalimutan natin na, Sila shit, na yung no! ano, Shit, no! sila na yung kompetensya May natin. competence na kami. May mga kompetensya na kami. So, ayun, kasalanan namin because we were trying to push people to do this. So, ayun na nga, I'm so sorry. I'm so Pero sorry. yung definition ng quiet quitting, parang normal ko yun do. Hindi Mm-mm. naman ako yung Agad pabibo tayo. talaga na, Ah, ako kasi, ako medyo pabibo. Oo, kasi usually sa start ko talaga sa job, I do try to parang make pabibo. Make pabibo. Anong term ng bibo ano sa bang pabibo? English? Yung tipong kunwari, sige, sa company, um, so kunwari, may nakitang bug. Tapos yung bug na yun, under investigation pa yun. Tapos, hindi naman naka-assign sa'yo. Sa ibang tao naka-assign yung, kumbaga, pag-investigate. Nag-investigate ka rin. Tapos, tutulungan mo yung tao na nag-investigate. Tapos, pag nakita, yung tipong, you're always out there to actually help. Tapos, kunwari, ano pa ba yung, Parang going the extra mile palagi. oo. Tapos, like I said, yung ito nga, yung may isang meeting with a potential client. Hindi naman talaga ako dapat kasama doon. Ang kasama doon yung lead ko. Kaso lang, yung lead ko, parang tinanong niya, ikaw gusto mo ba sumama? Oh. Tinanong niya sa akin, gusto mo ba sumama? Kasi ang kausap natin is, RNIB, which is like Royal, wait now. What's RNIB ba? RNIB. Royal National Institute of Blind People. So accessibility-wise, ang tingin niya sa akin, ako yung SME nung accessibility testing. So, ngayon, oo. So, sabi niya, gusto mo ba sumama? You don't have to naman. Pero if you want to come, go with us sa meeting. Tapos, nandun na sa meeting, hindi umattend yung lead ko, hayop siya. Oh shit, Nag-sick ikaw lang nandun. Naka-sick day siya. Ako, pati yung marketing manager. Something, marketing or customer success manager. Tapos yun, ako yun nakikipag-usap, nag-isolate ng problem nila dun sa sa application. Tapos, nung nalaman ko na yung accessibility problem is dun sa reCAPTCHA ng Google na problem. After no meeting, kinausap ko yung CTO. Sinabi ko dun sa CTO na ganito yung problem ng RNIB. Nagkakaroon sila ng accessibility problem dun sa reCAPTCHA ng Google. Tapos, bago pa nun, nag-research pa ako kung ano yung other ways to actually, yung workarounds nun, or kung ano yung pwede namin ipalit. So, nakita ko na dalawang klase ng reCAPTCHA yung meron yung Google. Sinabi ko na may reCAPTCHA na image, tapos may isa naman more on the gestures, yung mouse, basta yung computation ng ganun. So, sabi ko, if we do that, then that would be accessible. Kasi alam namin na pumasa na yun sa accessibility sa accessibility ng WCAG. Sabi ko. Tapos yun. Parang umalma yung mga devs kasi medyo mabigat daw na task yun kasi medyo malaki yung changes. So, ang ginawa na lang nila, parang nag-research sila kung anong pwede nilang gawin na madalian. Naisip nila yung Cloudflare. So, yung Cloudflare, kaya Cloudflare na yung gamit dun sa website namin.
Dahil doon sa Ah, particular problem na yun. So, yun yung sinasabi ko sa extra mile. Kasi I didn't ah, have to go to the CTO to actually talk to him on what the kumbaga, hindi ko kailang i-chase sa CTO kasi pwede naman yung marketing, yung customer success manager magsabi nun. Kaso ako yung nag-chase dun sa CTO at nag-research ako kung ano pwedeng ipalit. Nag-research din ako ng workarounds. Yung, so, kumbaga, the fuck am I doing? Thinking about it now, like, sabi ko, tapos redundant lang ako ng mga hinayupak na yun. Sabi ko. So, yun. uy, ilang taong ka din doon, ah? Sa bagay. Tsaka, ano ko naman sila. Walang bitterness daw. Wala. Ay, basta ano. Yun ang talagang problema pag hindi risky yung yung application na ginagawa mo. They don't aim for quality. So, ayun. So, ayun. Yun ang going the extra mile. And then suddenly, so kunwari, nagko-quiet quitting ka na nga eh. Suddenly, you're just doing your stuff na lang. Yung parang you're Parang doing, wala ka ng pake kapag ano. oo, yan. Okay, so may mga pabibo moments din pala ako. Kasi, pag may pinapagawa sa akin, yung ma-oo, yung parang, sige, yes man, ganun. Parang, sige, gawin ko yan. Like, sige, kaya ko yan. Tapos, ayun, kapag magre-resign na ako, parang, hindi na ako parang hindi na ako nag-initiate or hindi na ako proactive. Ayun, yun, hindi ka na masyadong proactive. Yung pala, yung pagiging proactiveness mo is nababawasan. Tapos, kunwari, nagkakaroon kayo ng refinements sa hindi ka na masyadong nagsispeak up dun sa sa... Kasi kung isipin mo, what's the point? Alis ka naman na. Oo, diba? Saka, I mean, kahit ang problema kasi sa quiet quitting, hindi mo pa sure na aalis ka, kumbaga naghahanap ka pala ng bagong job eh. Oh, pero doon ka na sa point na ayaw mo Doon ka na, na ayaw sa, mo na. nasimula, Parang wala ka ng nasimula gana. na yung nagsimula na yung, ang tawag doon, ang tawag doon yung period, notice period. Sa utak mo may notice period Oo. ka na. Ang funny nun. Nag-start na yung notice period mo kasi hindi ka pa nag-handover ng resignation letter. So, yun, I think ang hirap din kasi minsan i-assess kasi baka mamaya, makita nila yan. Tapos parang pumakit din yung records mo. Kaya minsan hinay-hinay din tayo guys sa pagka-quiet quitting. Kasi, ganun nga. Ito recently may narinig ako sa yung chemo twister. Sa Good Times, yeah. May tumawag doon na person. Tapos, she was talking about na she thinks, parang nandun na siya sa point na quiet quitting na siya because she wants to do minimal work while she's trying to look for another job. Yan. Kaso lang, ang sabi nga ni Mo, before you do a minimal amount, kasi ang hinihingi niyang, tawag doon, yun, ang hinihingi niya na, kumbaga, ang question niya is how to do minimal work whilst looking, kasi hindi na daw siya happy eh. Paano niya gagawin na minimal na lang yung work niya without kumbaga habang naghahanap pa siya ng bagong job niya, naghahanap siya ng bagong work niya. Tapos ang sabi ni Mo doon, na reality check si ate kasi ang sabi niya, sabi ni Mo is, ang tawag doon, you said that you've been trying to find jobs, you've been going through these interviews, and you know that you could get those salary, pero so far wala ka pang nakukuha. So for you to do the minimal job or like to do almost like borderline laziness na, I think ang tawag kasi parang ang tingin ni Kiddo sa kanya sa sarili niya is I can do those jobs, I can do a job that has like a higher salary, I can do that, I can do that,
Kaso ang sabi nga ni Nemo is, but you can't find, you don't have a job like that yet. Kumbaga parang sabi niya, no, I believe in you. I know you're smart and things like that. But, you need to secure a job first before you start doing the minimal job. Kasi, nagiging risky din siya sa current mo. Especially, kung wala ka namang, ang tawag dun, wala kang luxury to actually just quit your job. Wala akong And, fallback oo, and then find a job. Wala kang luxury na ganun. Kung may luxury, kung may fallback ka na parents, why not, diba? Just quit your job. Lalo na kung hindi ka na happy sa job mo, diba? Pero yun nga, hindi niya magawa. So, ayun. Ang take ko dyan sa quiet quitting is, when you say just do the minimal work, yung minimal work kasi for me is yung kung ano lang talaga yung requirement. Nasa job description na lang. Oo. Yun yung minimal work, hindi yung babawasan mo pa kung ano yung nandun na. Kasi masyado ang risky yun. Kasi paano kung matanggal ka nga, di ba? Oo, risky yun. Masyado mo na pinabayaan. Hindi naman ako ganun. Pero what if, nasanay na sa'yo yung company that you were doing, so for example, bibo ka nga nung first year mo eh. Bibo ka. So, even... First job ko yun. Ha? First proper job ko yun kasi. Hindi, kunwari nga, bibo ka kunwari sa first year mo na. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Akala ko hypothetical. Hypothetical. Okay, linawin mo. Hypothetical. Everyone's bibo in their first job. Anyways. Ayun, hypothetically, masipag ka doon. It doesn't matter kung junior ka pumasok. Basta, masipag ka, you're doing above everything, like, beyond your job description. So, kunwari, nagre-report ka na ng nagbi-business analyst ka na so gumagawa ka na ng mga processes ng process flows doon sa mga applications. Tapos ngayon you wanna quiet quit. Are you just suddenly gonna drop those jobs that you were doing for the longest time kasi nga nasanay sila? I think so. The-drop mo yan. How are you gonna tell that? How are you gonna tell them? That's gonna be hard. Tatapusin ko yung current assignment sa akin. Tapos hindi na ako tatanggap. Sasabihin ko na magpo-focus ako dun sa kung anong talaga yung... Oo. Okay. Oo nga, no? Pwede mo Tapos pag sinabi nila na is there something wrong, blah, 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 doon ko sasabihin yung rason. So, magsasabi ka? Magsasabi ako. Magsasabi ka na, is there something wrong? Pag humindi ka, tatanungin ka na, is there something wrong? Tapos sasabihin mo, you won't, because you want to focus on. Oo. So, take note of that, guys. Wala akong alam sa ganyan. Never naman kasi ako tumanggap ng, at saka yung mga tinatanggap ko na above and beyond, mga special scenarios yun kasi usually. Exactly. Oo, special scenario. Same din, oo. Hindi naman siya yung magiging permanent na. Oo. Hindi siya naging routine na trabaho ko. So, yeah, that's a good point. So, if you guys like suddenly, kasi alam ko, yung kasi usually sa job natin, pero I think sa other positions, kunwari, I don't know, admin siguro, they could probably get more like tasks given to, or like 2 projects, kunwari, usually 1 project per person, tapos naging 2 projects sila kasi nga, kunwari, nag-quit yung isa, tapos sa kanya nabigay saglit yung saglit na naging lagi na ng 2 projects yung naibibigay sa kanya. Feeling ko pag ganun, may right ka naman mag-complain. Is it? Wala kasi ako sa never ko pang hindi, wala kasi akong kakilala sa other Wawa. Wawa. Walang other friends outside of tech. No, Wawa. Lahat na lang ng ko is usually sa tech. Pero wala ko na rin. Banking,
Hindi ko alam kung nagkakaroon ba sila ng 2 clients, tapos, or more than 2 clients, tapos yung tipo, hindi na sila nagkakanda ugaga doon sa clients Mahirap, nila. ang masabi ko lang is, pag local, mahirap magsalita. Pag local company ka nag-work, mahirap magsalita. I think, from the start siguro, we should set our boundaries kahit pa paano. I mean, I know, di may iwasan, especially kung we're trying to progress in a certain career and we want to do a lot of things. Tsaka gusto mo rin lang din, alam mo yung maganda yung impression sa'yo, Oo. syempre. Oo. Kasi dun pumapasok na yung oo ka ng oo, tapos yung quality of your work will go down suddenly. Kasi nagiging toxic na para sa'yo eh. You don't have enough time to actually do things. Tapos nawawalan ka na ng work-life balance. Walang ka na ng tulog. Alam mo yun? So I think, ano Ang ba? masasabi ko lang sa mga bagong salta sa industriya, Which chill lang. industry? Saan na? Sa IT, kasi yun lang naman yung alam natin. Wow. Sa tech lang. Oo, sa tech lang. Relax lang. It's Kasi, good to sa find it's good to actually maganda yung magkaroon ka ng mga initiatives. Okay lang yun. As long as the company knows the boundary as well. Which is malabo yan. Talaga. Kung meron man, napakaswerte mo na napasok ka sa kumpanyang yun. Pero kung sa local ka nag-work, tapos grabe ka super proactive mo, expect mo na it's either aabusuhin ka or may mababad trip sa pagiging pabibo mo. Ay, feeling ko yung mababad trip, mapupolitika ka talaga. Kaya, neutral ka, relax ka lang. Gawin mo na lang kung ano yung naka-assign sa'yo. And you can learn anyways, siguro, usually naman yung mga companies, they do have, what do you call this? Yung mga objectives mo. 'Di ba? Mga goals mo sa career mo. May mga companies na ganun eh. So, may iba na ganun. Just make sure na kung napasok ka sa ganung klaseng company, yung mga objectives na kukunin mo is something that you really aim to do. And then, para at Not least, unless, of course, alam mo yun, tinatry nilang talaga, akyatin yung ladder. Then, go for it. Basta, expect nyo yung stress talaga. Pero usually stress is not proportion sa sahod. Lalo na kung bago-bagoan ka pa. That's why ang daming mga naglilipat-lipat, mga mga jumper. Bakit pala jumper? Anong tawag doon? Hopper. Jumper. Anong suicidal? Ayun, madaming hopper, mga job hoppers. Kasi nga, di naman tumataas yung sahod, dumadami lang yung jobs. Or, stagnant na nga yung career mo, tapos di naman tumataas yung sahod mo. I mean, correct. Pero, syempre, tingnan nyo kami, ngayon tumatanda. Hindi na kasi ako nang kahanap ng goal na na technical eh. Ito si Ash siguro, medyo pa yan. Ako kasi hindi na. Na lang ako. Ang hinahanap ko na lang ngayon is flexibility and stability sa trabaho. Kasi, tatanda din. Wow! Tatanda din tayo. Saan napunta? Hindi, yun lang naman yun. Basta, if there's anything toxic, learn to let go of it. You don't have to quit actually. You don't have to quit. Just i-priority nyo yung mental health. Always prioritize mental health. So do you think, is it misunderstood yung quiet quitting? Is it nagiging negative ba yung dating niya dahil doon? Or is it supposed to be something that it's normal? Dapat wake up call yun sa mga company. Kasi kung marami nagka-quiet quit sa company nila, it means something is wrong within the organization. So, it's not a bad thing. Pag sinabi mo kasing bad thing ang quiet quitting, syempre, nagko-quiet quit yung iba. Kasi nga, napapagod na, nasa stress.
pina-prioritize nila yung sarili nila, is it a bad thing? I don't think so. But So what can dapat they do? I mean, if they they should ask yung mga tao sa exit interview what went wrong. well, why they do ask that, but ano, may nangyayari ba? Because I remember Ayun. when I was asked this sa company natin, I was asked why I quit. And sinabi ko sa kanila, ano, actually sinabi ko sa kanila yung manager natin eh. Sinabi ko sa kanila yung manager natin, hindi, sinabi ko rin naman sa kanila na nag-ano lang ako ng more technical na work. Sabi ko, and I don't think I would get it here. Tapos, Well, hindi ka in-offeran sa ano? hindi, at sinabi ko rin engineering kasi na masyadong malayo. Masyadong malayo naman talaga sa akin ng Ortigas, girl. Lagi talaga. Oo, Tapos ayun. gusto ko pa akong palipatin dito nun, bitch. Ay, remote ka naman na, bitch. Ngayon lang. Oo. So, yun. Ayun lang naman. Pero, mukhang may nangyari naman doon sa manager bit. Pero matagal, agad-agad ba yun? Dati talaga siya. Hindi, matagal. Matagal din siya kasi alam ko kung hindi pa nakitaan ng mga eme-eme, yun. Ang tagal kasi nung nag-Eastwood kami, wala ka na nun, di ba? Oo. Siya pa rin yung ano yun nun, no? Siya pa yun. Tapos hanggang sa nakalipat na sa bagong office, Oo, siya pa rin. Oo, matagal-tagal din Matagal. siya. Kasi nga kaya naman yun napasok dun is because of connections. Ano? So, pag-usapan ba natin yung next? Connections. Oh my God. Pumapasok. Yung nakakapasok using reference, yung... Once pa lang nangyayari sa akin yun, mas wala akong masyadong ambag. Ako din eh. Hindi pa nangyayari sa akin yun. Hindi pa nangyayari sa akin yun. Oo, hindi pa nangyayari sa akin yun. Oo, parang never. Wala tayong maambag. Ay, isa pa lang pala yun. Ako pa yung nag-refer. Yung pamangking ko. Yun lang. Ay, oo nga, no? Oo. Pero wait lang. O sige, let's go back sa natin. Let's go back sa natin, pinag-uusapan natin. So is it safe to say na normal sa atin na ma-overwork? Kasi yung quiet quitting is yun na yung normal na dapat natin na work eh. Yung quiet quitting eh. So, parang nagiging culture na sa atin ng overworking. Is that healthy? Nagiging culture na rin kasi dito yung mga underpaid, girl. Oh, shucks. So, hindi nila masisi talaga yung mga taong nagko-quiet quit na lang bigla. Kasi isipin mo kung if they are paid well, kung may growth, magko-quiet quit ba mga tao? Hindi. So, ang problem talaga is like 90% of the time, it's the company. Pero sa totoo lang, nagiging mahal na tayong mga Filipino eh. Kasi nare-realize natin yung value ng hard work. Oo. Kasi, napapansin ko lang, hindi na tayo first choice. Wow, first choice. Hindi na tayo first choice sa, call center. Hindi na tayo first choice. Hindi na rin tayo first choice sa IT. Ang first choice na nila is India. India. Yes, India. Grabe. Pababaan na lang talaga ng offer. Tapos I saw this modern day clip. slavery. I saw this clip sa Singapore. I think nagkaroon ng parang open forum yung president ng Singapore with the people. So parang alam ko yan. Tapos parang may na Singaporean, sabi niya, why are the Filipinos still here? Sabi, we do the same job. We asked for a lower salary, and how come the Filipinos are still at their work and then they're being paid more than us? Tapos sabi nung diba? Nung sabi nung president sabi niya, isn't that aren't we supposed to ask the questions like among ourselves, like why are they still choosing these Filipino workers despite them being more expensive than Singaporeans? So Di ba parang naging issue? Oo, yung before. But
yun nga, culture natin yung overworking? Mm. Is it really, I think I just think na parang ang toxic nun. Kasi I remember when I first got sa company ng dito sa UK, and they were all applauding me for doing. They were applauding me. Akala nila sipag-sipag ko and ang galing-galing ko. And I was just doing, like, sabihin natin is probably borderline laziness na sa Philippines. Yun kasi yung culture dito talaga. Ang Feeling ko sakit. nag-ugat talaga yan sa mga local companies. Nagugat sa mga matatanda na nagsasabi na Oo. you need to stay in a company for more than 10 years. You need to work hard so that you could get a promotion. It's not us. That's not our generation. I think we need to change that. I think it is already changing, lalo na ngayon na remote na. Mm. Kasi nga, nakaka-work na natin yung mga ibang Nakalog-log na. Oo. Hindi na-expose tayo sa culture nila. Yeah. Oo. Which is good. At least na kumbaga nahi-heal natin yung mental health ng ng Filipino laborers, at least kahit papaano is nagkakaroon ng growth when it comes to our mental mindset, working mindset. Tsaka nagkakaroon tayo ng awareness sa kung gaano ka-toxic ang workforce dito sa Pilipinas. So, ayun, quiet quitting. There you go, guys. Oh, Basta ang take ko dyan, quiet quitting is not a bad thing. yeah. May ito, na binabasa ko. Yan, nilalaro ka na naman yung sing-sing. Ayan. Ito, may isang quote nga dito. Quiet quitting isn't disengagement. It's a nervous system resetting itself after years of survival mode. Okay naman. Makes sense, no? Tapos, isa pa to. When we stop overworking, it feels scary because we're breaking the only pattern we've ever known. Oo, kaya siguro it seems abnormal. It seems negative, quiet quitting. Kaya nagkaroon siya ng term is because nasanay tayo na ang normal sa atin is doing above and beyond. Kasi because, alam mo naman, during appraisal, are you doing more than what you're supposed to do? Aren't we supposed to not encourage that? I mean, yeah, sure. We should encourage it. Kaso lang, yung tipong doon yung appraisal mo. Or doon yung... Kala mo talaga, like, ang laki na makuha mo. Oo, tapos malalaman, madadagdag lang is 2,000, 3,000 lang sa Totoo, no? Kakapal ng mukha talaga. Ito, yung tipong hirap na ako mag-isip, ano ba mga pinagkagawa? Totoo, alam mo yung ang daming tanong nun. Tapos kailangan habaan mo kasi kailangan mong i-defend talaga na. Hindi, talagang 5-star perfecto. Yung dati kong kumpanya, nagsi-screenshot pa ako ng mga mga ginagawa ko. May ebidensya dapat na ito ginawa ko. So, nagawa above and beyond talaga ako. So, I deserve a freaking increase. Nakakaloka. My God, toxicity. But, oh well, we live and learn. We just hope na yung kasi naman nanonood nito, mga 1, kami or 2, kami dalawa ni Ash. It's not bad. It's not bad to stop and think sometimes that you don't have to do things above and beyond. Kasi ang pangit sabihin na you're not paid to do it, but you have to put yourself first all the time. You have to make sure that you're doing it because you want to do it, because you want to learn, and you're not just doing it just to survive. Like, you're not doing Burnout ka talaga niyan. You're not doing it for the sake of politics work, because that's not healthy. Yes! Oh, natutunan na naman yung nanonood. Si Danik at si Ash. Thanks, guys.
Natatawa ako. Pero yun, that's it. Oh, siya, that's it. This is us. Nagaganon ba tayo? This is me, Danica. Di naman tayo naggaganon, no? Nagulat nga ako, sabi ko, nagka-outro bigla. Sana yung, parang flashback sa akin. Yung the judgmentals, no? Oo. This Danica, this Ash. Nakailang ulit tayo doon. Oo, God. Ayan, and thank you for watching sa Bote Podcast. Again, Yes. sana may natutunan kayo. Stay mental! Gago. See you on our next ep. Yeah. Bye! Bye-bye.